Mga minamahal na kapatid at kamanlalakbay ng ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda po na ang ika-14 na istasyon ay nagpapahayag na ang daan ng krus ni Jesus ay patungo sa bagong buhay. Hindi nagwawakas ang paglalakbay ni Jesus sa libingan, kundi sa bagong buhay. Subalit hindi pa rin ito nabubura ang nakalulungkot na katotohanan. Pinatay si Jesus. Hindi lamang siya namatay, pinatay si Jesus. At ang pagpatay sa kanya ay unti-unti at sa iba't ibang aspeto ng buhay. Katulad po ng pinagnilaya natin na iba't ibang uri ng pagkitil ng buhay sa iba't ibang istasyon ng krus sa umagang ito. Bata pa si Jesus, pinagtangkaan na siyang patayin ni Herodes. Kaya alam ni Jesus ang karanasan ng mga bata na ang kabataan nila kamusmusan ay pinapatay. Naranasan ni Jesus, ni Maria at Jose ang tumakas at maging refugee. Ang mawalan ng katahimikan sa tahanan, ang katahimikan na lumago. Naranasan ni Jesus yan. Ang pinagdadaanan na kamatayan ng mga tumatakas sa karahasan, dito man sa ating bansa at sa ibang bansa. Naranasan ni Jesus ang paratanganan ng hindi totoo. Isang uri ng pagpatay ng magandang pangalan ng kanyang dangal. Tayong mga Pilipino, sinasabi natin, wala man tayong kayamanan, ang tanging nating kayamanan ay ang ating dangal at pangalan. Pero pag yan ay dinungisan pa, para ka na rin pinatay. Naranasan ni Jesus na siya ay ipagpalit sa 30 pirasong pilak. Yung mga biktima ng human trafficking, yung mga biktima ng unfair labor practices, naranasan ni Jesus ang uri ng pagpatay na ganyan. Hinamak siya bilang hari, kumuha sila ng tinik, pati ang kalikasan ginawang daan ng pag-insulto at pagpapakasakit kay Jesus. Mga kapatid, pinatay si Jesus. At nakalulungkot na ang mga uri ng pagpatay na naranasan niya ay patuloy pa rin. Subalit ang mabuting balita, may katarungan ng Diyos. Bubuhayin ng Diyos ang pinatay ng kasalanan at ng mundo. Mga kapatid, sa ating pong paglalakbay kasama si Jesus at ang marami pang nakakaranas ng kamatayan sa ating mundo sa ngayon,
Sana po masindak tayo at malungkot. Huwag po nating hayaan na ang kultura, yung parang natural na lamang, ang pagpatay ay kumalat. Kasi po, baka masanay tayo at hindi natin namamalayan, tayo'y nagpapalaganap na isang mentalidad, isang gawin ng buhay na ang dala-dala pala ay kamatayan. Mabuti na lamang si Jesus, hinarap niya ang iba't ibang uri ng pagpatay sa Kanya sa lakas ng pag-ibig. Ito ang aking katawan para sa inyo. Ito ang aking dugo para sa inyo. Ito po ang buhay. Ang buhay ay nasa pag-ibig. Ang buhay ay nasa pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Yan po ang kultura na ating panlaban sa kultura ng kamatayan. Hindi po pwedeng tayo ay nagmamasid, iiling lamang at magre-reklamo. Kailangang kumilos bawat isa sa maliliit na pamamaraan paano palalakasin at palalaganapin ang kultura ng pag-ibig, malasakit, pagdadamayan, paggalang na siyang nagtataguyod ng buhay. Si Kristo'y pinatay, pero siya'y binuhay ng Diyos. Maging daan nawa tayo ng kilos ng Diyos. Ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng pagdamay, ang Diyos ng pagkalinga upang masugpo ang kultura ng pagpatay at lumaganap ang kultura ng buhay. Hindi po dito natatapos ang daan ng krus. Pagkatapos nito, daan ng buhay. At yun gaganapin po ninyo sa inyong mga barangay, sa inyong mga parokya, sa inyong mga tahanan, sa eskwelahan, sa lahat po ng inyong daraanan, hindi lamang yung kalye, kundi pagdaraanan na yugto ng buhay, ituloy, istasyon ng buhay. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, hindi masusukat ang hirap na tiniis mo sa daan patungo sa iyong kalbaryo. Sa tulong at awa mo, naway maging karapat-dapat kami sa kaligtasang bunga ng iyong muling pagkabuhay na nakamit mo sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Gabayan nawa kami ng iyong Espiritu at patatagin kami sa pagharap sa mga pagsubok upang sa tuwinay ang kalooban mo ang maghari sa aming buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.